Say hi nga, Sebastian. Hi, hi, hi. Dito kami ngayon guys sa South Center at kuhanin namin yung salamin na pinagawa ko. So tinawagan ako ng aking yung pinagawang ko, sabi nila ready na daw for pickup. So naghintay din ako ng more than 1 week. So ayun, let's go, kuhanin muna natin. Alright guys, so ayun, nakuha ko na yung yung sunglass na pinagawa ko. May prescription to. Ayan. So Ray-Ban. Polarized na din siya. And then, yun. Kailangan ko na nga talaga ng ganito kasi pag nagda-drive na sobrang trick yung araw. Wala na akong shades na ginagamit. Yung shades ko na ginagamit is masyadong luma na yun. So ayun, nakuha ko na after 1 week. Yun, naipasok ko naman siya sa insurance, which is good. Okay, so since nagpapadede si Mrs. sa aming anak na si Sebastian, kwentuhan muna tayo. So ang topic natin ngayon guys is paano nga ba ako nagkaroon ng trabaho dito sa Canada? Paano ako nakapasok as IT? Ano yung unang naging trabaho ko nung dumating ako dito sa Canada? So siguro sa karamihan or sa mga nakakaalam, hindi naman madali makakuha ng IT job dito sa Canada. So kailangan mo talaga mag-start from zero hanggang sa wala kang Canadian experience. So hindi ganoon kadali makahanap ng trabaho sa profession mo kung ano ka sa atin sa Pinas or yung naging trabaho mo before. Dito talaga mag-i-start ka. Yung iba nag-aaral pa. So yun, nung dumating ako dito, so OWP nga yung permit ko kasi si Mrs. is student, international student siya. So pagdating ko dito, ang naging trabaho ko guys is sa warehouse. Isa sa mga sikat na na shop dito or store or ano ba tawag sa nila, electronic shop dito sa Canada. So yun, bago pa ako dumating, yung classmate ni Mrs., yung asawa niya na nauna sa amin na dumating or nauna sa akin na nagtrabaho doon is inano niya na ako, nirekomenda niya na ako doon sa company na yon. So yung pagdating ko dito, yung day 1 ko pa lang gusto na nila akong papasukin, which is nakakatuwa. So sabi ko, okay, good. Kasi at least hindi na ako mahirapan, hindi na ako mag-i-start na maghanap pa. Alam mo yun, yung unang dating ko pa lang, pwede na may trabaho agad ako. So yun, 1 month ako nagstay doon sa warehouse, so bakbakan. Meron naman akong experience pagdating sa warehouse kasi nagtrabaho naman ako dati nung pinakauna kong trabaho sa Pinas, sa Octagon. So yun, nagbubuhat talaga ng mga computer, mga boxes, mga ganon. So sanay naman tayo sa ganon. Ayun, 1 month ako doon and then hindi ako nag-stop maghanap sa Indeed. Di lang ata Indeed ang ina-applyan ko, may job bank pa para lang makuha natin yung trabaho kung saan ako talaga, yung pagiging IT. And ayun, minsan sa isang araw hindi pwedeng walang na-applyan sa online. Minsan kahit late na ng gabi, nagbabrowse pa rin sa Indeed, hanap ng trabaho. Hanggang sa one time, siguro nakaka2 linggo mahigit na ata ako or hindi nakaka 3 weeks na ako sa trabaho ko sa warehouse. And then yun, natawagan tayo ng isang agent, Robert Happ, yun yung pangalan. Akala ko dati scam. Pero before nun guys, 1 week pa lang ako sa trabaho ko sa warehouse, may tumawag na din sa akin, kaso hindi siya dito sa Calgary or hindi siya dito ata sa Edmonton, ibang probinsya siya. So na-interview niya ako ng konti, yun na nga lang, hindi ako pwedeng mag-move sa lugar na yun kasi dito nga si Mrs. sa Calgary nakabase, dito siya estudyante. And yun, hindi nangyari yun. 1 week pa lang ako nun sa trabaho, and then the following week ata, another interview na naman. Hindi rin ako nakuha nun dahil nga bago pa lang sa Canada, 1 month pa lang, tapos wala naman akong Canadian experience. So etong pangatlo, tinawagan ako, naalala ko pauwi ata ako nun or hindi, papasok ako ng trabaho, nasa C-train station ako, tinawagan ako. Then sabi ko sige, pa-interview ako. Sabi niya naman, usually yung interview naman it takes naman 15 to 20 minutes. Sabi niya, sabi ko sige, game. Schedule ko ng nang maaga kasi nga yung trabaho ko dito sa warehouse is nag-i-start ng 10, so dapat 9 bumabiyahe na ako. And then nung
time na yon medyo maaga, alas 8 in-interview nila ako. So panel agad sila, pero ano lang through Zoom or Teams ata, parang ganun, hindi ko na maalala. So tatlo agad silang nag-interview sa akin. Yan yung nabot ng 30 minutes din yun. So inalat ko talaga yung time ko dun is for 30 minutes. So sabi ni Robert Half sa akin, or nung agent na yun, sabi niya tawagan mo ako after ng interview mo. Sabi ko okay. So yun, naging okay naman yung interview, yung lahat ng background ko, lahat binanggit ko doon. So first time ko ma-experience yung panel interview. Hindi ko alam na isa pala doon sa nag-interview is yung may-ari na ng company. Tapos yung isa is yung magiging magiging boss or supervisor ko or manager ko, yun. Tapos yung isa yung HR na. So 30 minutes. Makatapos ng interview na yun, sabi nila tatawagan nila ako or update nila yung agent ko. So, nung pagtawag ko doon sa agent ko, which is from Robert Half, sabi niya, ang tagal naman ng interview mo, usually nasa 15 minutes lang daw yung 20, tas ako daw, umabot ako ng 30 plus. Sabi ko, well, hindi ko alam. May mga tanong sila na kailangan kong sagutin, and at the same time, kailangan ko din mag-explain ng work experience ko. Sabi niya, okay. Di ko alam kung after a day or same day ng hapon, nung na-interview ako, binalitaan agad ako nung agent ko na gustong mag-proceed nung company sa akin, gusto nila akong kuhanin. Natuwa naman ako. So, 'di ba? Sinong magi-expect? Hindi ko in-expect na makukuha ko agad yung trabaho na gusto ko or pasok sa linya ko, which is pagiging IT. So, tinanong nila agad ako na kung kailan ako pwede mag-start. So, yung part na yun, hindi ko alam kung kailangan ko ba magpaalam ng 1 month sa trabaho, 1 month notice. Sabi naman ng boss ko dun sa warehouse na yun, pwede akong umalis agad-agad kasi hindi pa naman ako nagtatagal sa kanila. So sinabihan ko tong agent ko, sige, bigyan mo lang ako ng 1 week, tapusin ko lang tong month na to. So nasa third week na ako ng month ng November. So tapusin ko lang para mag-start ako ng December sa bagong company, which is yung company ko ngayon. So yun ang nangyari. So binalikan ko agad sila, in-update ko agad yung agent ko, sabi ko, first week ng December, start na ako dito sa company. So yun, natuwa naman sila na naging mabilis yung ko. Nagpaalam agad ako. Hindi ako sanay na magpaalam ng biglaan sa company. So, nagpaalam agad ako sa warehouse. Sabi ko, may nahanap na akong trabaho. Hanggang ganitong araw na lang ako. So, ayun. Hanggang ngayon, more than 2 years na ako. So, work from home yung setup ko. Trinay nila akong yung position ko is mag-on-site din talaga dapat ako. Kaso matagal ako nagkaroon ng sasakyan. Hindi rin naman ganun kadali na makakuha agad ng sasakyan, lalo na syempre kung nag-i-start pa lang, nag-iipon pa kayo, wala pa kayong sapat na pera na, alam mo yon, na pang down, 'di ba? Kung kukuha ng second hand, kailangan mo ng pan down agad, or yung kaliwaan kayo agad, kailangan mo ng cash. Wala pa kami noon. So, etong company ko is naintindihan naman ako. Sabi niya, sige lang. So for now, diyan ka muna sa help desk, work from home setup ka muna. Hanggang sa nag 1 year na ako, nag-hire sila ng isa pa kasi lumalaki na yung company namin. I mean, dati nang marami na kaming client. So, nadadagdagan. So, kailangan nilang mag-hire. So, 3 kami. Ngayon, naging 4 kami. Ay, hindi. Naging 4 kami, pero yung manager ko is umalis na din yun. So, technically, naging 2 na lang kami. Pati yung big boss ko is nag-support din siya. Sumasagot din siya, nag-onsite din siya. So, nag-hire pa ng isa. From Toronto, taga Toronto siya. Nag-move siya dito sa Calgary. Yun, na-hire siya. So, naging 3 na kami. So, 2 na silang nag-o-onsite dito sa Calgary hanggang Red Deer. Hawak namin din ng Red Deer. Tapos, meron din kami sa Cochrane hanggang Banff. So, yun, hindi agad ako nakakuha ko ng lisensya sa driving, and then inabot pa ng 1 taon bago kami nakakuha ng sasakyan. Ayun, naintindihan ng company ko. Sobrang bait nitong company na napasukan ko hanggang ngayon. So magti 3 years na ako sa December. So 2 years and ilang months, hindi ko na mabilang. Sobrang okay sila. Wala akong nagiging problema sa insurance or sa benefits na binibigay. Mabilis silang mag-refund sa mga gastos. Ayun, tas halos quarterly meron kaming salo-salo. May Christmas, and then may wings night kami. Ayun, nakakatuwa lang na hanggang ngayon nasa kanila pa ako. So, sa PR processing naman, malamang sila na din.
So malaking punto rin yung kasi IT ako, willing silang mag-provide ng mga documents na required sa sa PR application namin since ako magiging principal applicant. Yun. Yun nakakatuwa lang and sobrang thankful ako na nasa kanila pa rin ako. Okay naman ang performance ko. Okay naman sila sa akin. Okay naman ako sa kanila, parang ganoon. So, yun. So, yun. Hanggang ngayon hindi mo pa rin talaga masasabi na makukuha mo agad yung linya mo. So, parang tapat-tapat lang yan. Tatapat lang ako na natawagan ako ng agent, pasok ako sa criteria or sa position para dun sa trabahong yun. So, ayun, nakuha agad tayo. So, ayun lang muna. Yun lang muna ang ma-share ko, guys. So, ito, nakuha ko na yung salamin, which is good. Pasok sa insurance. Yung trabaho ko, naikwento ko sa inyo. Yung naging buhay ko, hindi agad naging IT, pero after a month, nakuha natin yung position na gusto natin. So, ayun. So, tapos na mag-ata si Sebastian, no? Yes. Alright. So, magpapagas ako sa Costco ngayon kasi long weekend dito. Holy Week kasi, di ba? So, kailangan natin magpagas. Ayun. So, hanggang dito na lang muna to, guys. And to follow na lang yung Costco vlog na naman kasi magko-Costco na rin kami after nito. Alright? Thank you, guys, and please subscribe to our YouTube channel and palike na rin po ng aming mga videos. Hi, Sebastian. Alright. Thank you and ingat sa lahat. Bye-bye.